Pati na ang dating pinakamataas na pinuno ng Iran, si Ayatollah Khamenei. Sa loob ng 2 taon, labis na umasa ang Moscow sa Tehran. Pagkaubos ng misay ng Russia, pinuno ng mga drone ng Iran ang himpapawid. Nang tumindi ang sanksyon ng kanluran, tumulong ang network ng Iran sa pera at langis. Nang ihiwalay ng Washington ng Kremlin, dumamay ang Tehran. Hindi simboliko ang ugnayang iyon. Praktikal ito. Ito ay itinayo para sa digmaan. At maging tapat tayo para itong may kaibigang laging nakaalalay sa'yo kapag may gulo sa bar. Pero ang kaibigang ito, may mga drone. Sa isang gabi, nayanig ang pundasyon. Noong Pebrero 28, 2026, sabay-sabay na umatake ang Estados Unidos at Israel sa mga pangunahing pasilidad militar ng Iran. Ilang oras matapos, kinumpirma ni Trump ang pagkamatay ni Ayatollah Ali Khamenei, pinakamataas na pinuno ng Iran. Ang pag-atake ay naging malakas na dagok sa operasyon ng Iran at pagpigil sa lakas ng Russia. Hindi lang kaalyado ang Iran. Ito rin ang linya ng supply, dalian ng pondo, at estratehikong sandigan na mahalaga sa Russia sa gitnang silangan. Ngayon, ang sandigang iyon ay unti-unti nang nawawala. Mukhang bilang na ang mga araw ng Russia, gaya ng pagkakakilala natin dito. Kung bukas, patayin man ng Israel si Khamenei, kasama man o wala ang tulong ng Estados Unidos, ano ang magiging reaksyon mo at ng Russia? Sana ito ang pinakamainam na paraan ng pagsagot sa tanong mo. Ayokong pag-usapan ang ganitong posibilidad. Ayoko. Noong Hunyo 2025 sa St. Petersburg Economic Forum, nailagay si Vladimir Putin sa alanganin. Ano ang gagawin ng Rusya kung mapatay si Ali Khamenei ng Iran, posibleng ng Israel o Estados Unidos? Hindi nagatubili si Putin. Pinutol niya agad ang tanong at sinabing ayaw niya pag-usapan. Hindi dahil sa kayabangan, kundi pag-iingat. Alam na ng Moscow ang bitak sa Tehran. Sa loob ng maraming taon, binobomba ng Israel ang mga target ng Iran. Hindi lang 1 beses o 2 beses, kundi daan-daang beses. Sa kalaunan, higit sa 1,000 pag-atake mula noong 2017. Noong 2020 pinatay ng Estados Unidos si Qasem Soleimani, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Iran, na patunay na kaya nitong abutin ang loob ng pamahalaan. Sa Iran, tumitindi ang presyon. Si Khamenei, 86 anyos ay mahina na ang kalusugan. Ang tanong, kung sinong susunod sa kanya ay hindi na lang tiyora. Ang implasyon ay nasa 40%. Sa ilang probinsya, mas mabilis tumaas ang presyo ng pagkain. Nagpatuloy ang mga protesta, humupa, tapos sumiklab ulit. Pinanood ng Rusya ang lahat ng ito. Mas mahalaga, napagtanto ng Rusya na hindi nito kayang kontrolin ang alinman dito. Pagkatapos, nung huling bahagi ng Pebrero, 2026, naging realidad ang senaryong ayaw pag-usapan ni Putin. Inatake ng Estados Unidos at Israel ang Tehran sa Operasyon Epic Fury. Napatay si Khamenei, kasama ang mga miyembro ng kanyang pamilya at iba pang matataas na opisyal sa pamunuan. Kakaiba, hindi agad tumugon ang Moscow. Naghintay siya buong araw. Nang magsalita si Putin, maingat ang kanyang mga salita. Sa liham sa panggulo ng Iran, tinawag niyang sinikal na paglabag sa moral at legal na pamantayan ang pagpatay. Nagpaabot siya ng pakikiramay at pinuri si Khamenei bilang katuwang sa pagtatatag ng estratehikong ugnayan ng Moscow at Tehran. Malakas ang salita, pero hindi tugma ang gawa. Walang kilos ng tropa, walang agarang puwersa o dagdag militar, walang pagtatangkang gumawa ng koalisyon, puro salita lang. Akma ang reaksyong iyon sa malinaw na pattern. Nang gumagsak si Muammar Gaddafi noong 2011 na protestang Russia, pero hindi sila nakialam. Nang bitayin si Saddam Hussein noong 2006 nagpakita ng galit ang Moscow. Ngunit walang ginawa. Kahit nang matanggal sa kapangyarihan si Bashar al-Assad noong 2024 sa kabila ng suporta ng Russia, walang naging malaking pagsagip. Matapang ang mga salita, pero ang aksyon ay nakadepende sa gastos. Mas mataas ang pusta sa Iran kaysa dati. Matindi ring parusa ang ipinataw ng kanluran matapos salakayin ng Russia ang Ukraina noong 2022. Naputol ang koneksyon ng mga bangko ng Russia sa global finance, natigil ang pagpasok ng imported na teknolohiya, at binawasan ng Europa ng 80% ang paggamit ng enerhiya mula Russia. Malalim ang epekto ng krisis sa ekonomiya. Doon naging higit pa sa kasosyo ang Tehran. Naging mahalagang tagapagbigay ng espasyo ito. May dekada ng karanasan ng Iran sa pagharap sa mga parusa. Marunong silang magpatakbo ng mga lihim na oil fleet. Marunong din silang gumamit ng mga back channel na bangko. Matagal nang nakikipaghalakalan ng Iran sa labas ng dolyar. Para sa Moscow, hindi lang theoretical ang kaalamang yon. Ito ay usapin ng kaligtasan. Bumilis ang ugnayan at umabot sa bilyon ang kalakalan.
Lumawak din ang kooperasyon sa enerhiya. Umarangkada ang mga proyektong nuklear at nagkaroon ng tunay na pag-usad ang International North-South Transport Corridor na nag-uugnay sa Russia at India sa pamamagitan ng Iran at malaki ang nabawas sa oras ng pagpapadala kumpara sa mga rutang dumadaan sa Kanal Suez. Tungkol ito sa paggawa ng alternatibong sistema, bagong ruta ng kalakalan at paraan para tuloy ang sirkulasyon ng pera at kalakal kapag sinusubukang hadlangan ng kanluran. Iyan ang dahilan kung bakit kakaiba ang sandaling ito. Kung mahirapan na yan ang rehimen ng Iran sa magulong pagpapalit ng liderato, mahinang ekonomiya at tumitinding panlabas na presyon, hindi lang diplomatikong katu ang mawawala kay Russia. Mawawalan ito ng eksperto sa diskarte, isang bansang nagturo kung paano mabuhay sa matinding pagsubok. Maaring palaban ang mga talumpati at patuloy ang pagkondena. Ngunit sa ilalim ito, simple lang ang kanilang kalkulasyon. Mahalaga ang Tehran sa Moscow, hindi dahil sa ideolohiya, kundi para mabuhay. Dahil ang Iran ang oksiheno ng mundong sinasakal ng parusa. Kung wala ito, mas lalong hihina ang kakayahan ng Russia na gumalaw sa ilalim ng matinding pressure. At iyan ang dahilan kung bakit ang pag-iingat ng Moscow, ang maingat nitong pananahimik, at ang maingat nitong mga salita ay tumutukoy lahat sa isang katotohanan. Hindi mapapalitan ng Iran. Ang pagtutulungan nila ay umabot na sa mismong digmaan. Bukod sa pinansyal na ginhawa, nagbigay din ng Tehran sa Moscow ng lakas militar gaya ng mga drone. Ang patuloy na supply ng Iranian Shahid drone ang naging sentro ng kampanya ng Russia sa impapawid sa Ukraine. Mura silang gawin, maingay sa ere, at imposibleng balewalain ng mga sibilyan. Ginamit ito ng Russia ng kawan-kawan at sunod-sunod na dagsa para pahinain ang depensa sa impapawid ng Ukraine at panatiling may presyon sa mga lungsod at infrastruktura. Sa simula ng digmaan, umasa ang Moscow sa disenyo, piyesa at kaalaman mula Iran. Kalaunan, pinalawak nila ang produksyon sa loob ng Russia na may malalaking linya ng asemblya sa mga lugar tulad ng Tardistan. Pero ang pundasyon, ang teknolohiya, ang kaalaman at ang plano ay lahat nagmula mismo sa Tehran. Ngayon, habang nakakagulo ang Iran, tinatamaan ng realidad na ito ang drone war ng Russia sa pinakamasakit na bahagi. Kailangan ng Shahid drone ng tuloy-tuloy na piyesa, engineering at technical na suporta mula Iran. Dahil hindi matatag ang pabrika, napuputol ang supply chain at humihina ang cross-border network, nababali ang gulugod. Kayang mag-assemble ng Russia ng drone sa bansa nila. Pero kapag walang tuloy-tuloy na suporta mula Tehran, bumababa ang bilang at kalidad. Samantala, patuloy na tumatanggap ang Ukraine ng mas advanced na Western drone at layered na depensa. Dahil dito, nanganganib ang Moscow. Umasa ito sa dami, para punan ng kakulangan sa teknolohiya, binabahang himpapawid para pagurin at mapanipis ang depensa ng Ukraine. Kung maputo ng pagbagsak ng Iran ang supply na iyon, mawawala sa Russia ang tanging taktika na nagpapahintulot dito na magpatuloy ng tuloy-tuloy na presyon. Bunsod nito, nabawasan ang mga kawan ng drone, pananakot sa lungsod, at humina ang kakayahang durugin ang depensa ng Ukraine. Sa digmaan kung saan nahuhuli ang Russia sa drone tech, ang pagkawalan ng Iran ay hindi lang pagkawalan ng supplier, kundi isa ring pagkawalan ng sandata ng Moscow para mapanatili ang balanse. Kapag nagluluksa si Putin kay Khamenei, hindi lang siya nalulungkot para sa tao, kundi pati sa mga drone ng rehimen. Dito nagbabago ang kwento mula sa mga sandata, papunta sa ibang bagay na hindi gaanong nakikita, pero kasing halaga. Hindi lang drone ang binibigay ng Iran. Nagbibigay rin ito ng survival manual sa Moscow laban sa mga parusa. Tinuruan ng Tehran ng Russia kung paano panatilihing gumagana ang oil export gamit ang komplikadong shipping chain, pag-iwas sa sekundaryang parusa, at paggawa ng banking channel sa gray area. Hindi malinis o simple, pero epektibo. Sa matinding parusa, ang gumagana ang nagpapatuloy ng operasyon. Dahil sa gulo sa Iran, unti-unting nasisira ang manual na iyon. Mas mahirap na ring mapanatili ang mga channel nagbibigay ng kaluwagan sa Russia. Kapag bumagsak ang mga iyon, kukunti na lang ang masasandalan ng Moscow, kaya napakahalaga ng bawat natitira. Tumitindi ang panganib at lumiliit ang puwang magkamali. Mas malaki rin ang epekto sa ekonomiya. Nag-invest ang Russia ng bilyon-bilyon sa mga proyekto sa Iran. Ang North-South Transport Corridor ay dapat sana'y pundasyon na may riles sa Caucasus at mga pantala ng Iran para sa bagong ruta papuntang India. Nagkasundo rin na magtayo ng 4 na nuclear reactors sa katimugang Iran sa halagang $25 bilyong. Mabilis na lumalawak ang kooperasyon sa langis at gas. Binibigyan ng Moscow ng bagong merkado habang lumalayo ang Europa. Kung lilihis sa kanluran ng bagong pamahalaan sa Tehran, posibleng maantala, ma-freeze, muling pag-usapan o kanselahin ang mga kasunduan at kontrata. Maaring mabawasan ng access sa daungan at proyektong enerhiya. Hindi lang ito dagok sa negosyo, kundi parang pagkawala ng pundasyon ng bahay bago ang bagyo. Sila ang mga haligi ng plano ng Rusya para sa Eurasian na sistemang pang-ekonomiya na hindi dumadaan sa Europa. Kapag nawala ang isa,
Hindi lang nalundo ang bubong, delikado itong bumagsak. Para sa Moscow, hindi lang kasosyo ang Iran, kundi pundasyon na rin ito. Kapag gumuho ang pundasyon, nagiging marupok ang estratehiya ng Rusya para malampasan ang mga sanksyon at isolasyon. Ngayon, tingnan natin ito sa mas malawak na pananaw. Matagal nang isinusulong ng Rusya ang ideya ng mundo kung saan humihina ang dominasyon ng Amerika at ang mga regional na kapangyarihan ay bumubuo ng sarili nilang teritoryo. Sa ganitong pananaw, malakas na kaalyado ng Moscow ang Iran sa gitnang silangan. Ngunit kung lalapit ang Tehran sa kanluran, hindi lang hihina ang pananaw na iyon. Magsisimula itong magtastas na parang mumurahing sweater pagkatapos laban. At mahalaga ang pananaw ng tao. Hindi lang tangke o pera ang kapangyarihan. Mahalaga rin ang kredibilidad. Matapos bumagsak ang Syria at kamakailan ng Venezuela, bumabagsak na rin ang kredibilidad na iyon. Sa tuwing umatras ang Moscow at pinapabayaan ang pananaw at kaalyado, nag-iiba ang kanilang imahe. Sa bawat pagkakataon na iniwasan nitong panganib, kinukwestiyon ang pagiging maasahan nito. Sa bawat kaalyadong nadadapa, lalong nag-iisa ang Rusya. Kaya bakit hindi kumilos ng matapang sa Iran? Ganito kasi. Una, realidad ng militar. Malaking yaman ang ginagamit sa digmaan sa Ukraina. Sundalo, artilyerya, misil, drone at pondo. Kung may pangalawang labanan, hihina ang una. Dagdag pa, may problemang pang-ekonomiya. Pinahina ng parusa ang ekonomiya ng Rusya at nabawasan ang kalayaan. Magastos ang interbensyon sa ibang bansa at mabilis maubos ang reserba kapag tuloy-tuloy. May panganib din ang paglala ng sitwasyon. Ang direktang laban sa US o Israel tungkol sa Iran ay may mga panganib na mahirap para sa Moscow. Dahil dito, nagkakaroon ng pattern na nakikita ng mga kaalyado. Malakas pa rin ang Rusya, may armas at impluwensya pa rin ito. Pero mas manipis na ngayon ang puwang nito para magkamali. Hindi agad-agad matatalo ng kaguluhan sa Iran ang Rusya. Ang nagagawa nito ay paliitin ng espasyo kung saan maaring kumilos ang Moscow. Habang lumit ang espasyo, nakikita ng mga kaalyado ang kasangga na matapang magsalita pero nagdadalawang isip pag mataas ang kapalit na nagdudulot ng negatibong pananaw. Dahil dito, nagmumukhang hindi mapagkakatiwalaan at mahina ang Rusya sa pagprotekta sa mga kaibigan at nawawalan ng mga kaalyado. Sa matagalang labanan, kasing delikado ng pagkatalo ang pag-iisa at pagdududa dahil sinisira nito ang kredibilidad, nagpapahina sa alyansa at napapahirap sa paninindigan. Yan ang mas malaking kabayaran ng pagbagsak ng Iran para sa Moscow. Hindi lang nawala ang katuwang, pati tiwala ng iba pang nagmamasid. Habang dumarami ang umalis na kaalyado, humihina ang pag-aangkin ng Russia bilang maasang panimbang sa kanluran. Bukod pa rito, may iba pang maaring mawala sa Russia habang bumabagsak ang mga kaalyado nito. Langis pa rin ang sentro ng sigalot. At habang bumabagsak ang Iran dahil sa pag-atake ng US at Israel, apektado ang kinabukasan ng Rusya. Ginawang pandagdigang krisis sa enerhiya ng mga pag-atake ang dating regional na sigalot, kaya mabilis tumugon ang mga merkado ng langis. Bilang ganti, nagbanta ang Iran na hadlangan ang pagpapadala ng barko sa Strait of Khartoum, mahalagang daanan para sa halos ikalimang bahagi ng pandaigdigang kalakalan ng langis. Dahil dito, tumaas ang presyo ng Brent crude at lumampas sa $1 kada bariles. Pinakamalaking pagtaas mula nung pagsalakay sa Ukraine noong 2022, hindi na naghihintay ng dagdag tensyon ang mga mangangalakal. Kasama na sa presyo, parang bumibili ng dagdag na popcorn kung sakaling matindi ang pelikula. Kahit posibilidad lang, tumataas na ang insurance premiums at nagpapakitang marupok ang mga rutang pandagat. Para sa Moscow, ang pagtaas ng presyo ay nadudulot ng panandaliang ginhawa at mas malaking kita kada bariles, may parusa man o wala. Ngunit nagbabago na ang pangmatagalang sitwasyon. Bumaba sa 1.30 milyong bariles kada araw ang export ng Iran noong Enero dahil sa parusa at maaring lalo pang bumaba kung masira ang kanilang pasilidad. Sa ngayon, mahigpit ang supply at mataas pa rin ang presyo, kaya nakikinabang ang Rusya. Gayunpaman, nagbabago ang mga krisis. Kung ang gobyerno ay tumatag matapos ang pag-atake at makakonekta muli sa pandaigdigang pamilihan, mababawi rin ang nawalang mga bariles. At kapag nangyari yon, pangunahing pupunta ang mga iyon sa Asya. Dito nagsimula ang pressure sa Moscow. Nang bumaba ng 80% ang pag-aangkat ng Europa matapos ang 2022, mas umasa ang Russia sa China at India. Noong Enero 2026, nagpadala ito ng 1.86 milyong bariles kada araw sa China at pansamantalang nalampasan ng Saudi Arabia bilang pangunahing supplier ng Beijing. Kasabay nito, bumaba ang supply papuntang India sa humigit kumulang 1.12 milyong bariles bawat araw.
na siyang pinakamababa sa loob ng 3 taon. Kung papasok ulit ang krudong Iranian, lalaki ang kapangyarihan ng mga refinery sa Asia. Mas maraming supply, mas mahigpit ang negosasyon, mas malalim ang diskwento, at liliit ang tubo ng Russia. Makikita natin ang dalawang yugto ng shock. Mabilis na pagtaas ng presyo at pakinabang ng Russia sa pagtaas na ito. Sa hinaharap, maaring bahay ng matatag na Iran ang mismo mga merkadong inaasahan ng Moscow. Ang sigalot na nagpapataas ng kita ngayon ay maaring magpahina sa bargaining power ng Russia bukas. Parang panalo sa laban pero talo sa digmaan. Iyan ang estratehikong panganib. Ang lanis pa rin ang pangunahing kita ng Russia na nag-export ng halos 238 milyong metriko tonelada noong 2025, hindi nagbago mula nakaraang taon sa kabila ng mga parusa. Ang katatagan ng ekonomiya ay hindi lang sa presyo, kundi pati rin sa tiyak na bahagi ng merkado sa Asia. Kung mababago ng direksyon ng Iran ang mga daloy na iyon, maaring kumita ang Russia ng mas malaki kada bariles pansamantala. Ngunit kailangan nitong magsikap ng husto upang mapanatili ang mga kostume nito. Ang nangyayari sa Iran ay hindi lang sa gitnang silangan ramdam. Binabago rin ito ang global na balanse ng enerhiya at maaring matuklasan ng Moscow na hindi lang mataas na presyo ang issue. Habang nangyayari ito, tandaan din na humina ng husto ang lakas militar ng Russia, kaya dumarating na ang mga lobo upang magpista. Ano ang ibig kong sabihin? Malaki ang pagdepende ng Russia sa network ng mga milisyang itinayo ng Iran sa Syria, Iraq at Lebanon. Matagal nang pinopondohan, inaarmasan at pinamumunuan ng Iran ang mga grupong ito na nagresulta sa mas malawak na impluwensya kaysa sa formal na estruktura ng Estado. Hezbollah ang pinaka-prominente, pero maraming maliliit na milisya ang mahalaga rin sa mga pangyayari. Para sa Rusya, nagbigay ang network na ito ng hindi direktang abot nang hindi gumagastos ng malaki para magpadala ng maraming sariling tropa. Isa itong murang paraan ng leverage. Habang magulo ang Iran, nauubos ang pondo at nagkakawatak ang pamunuan at katapatan, hindi basta kayang palitan o punduhan ng Moscow ang sistemang iyon sa parehong antas. Lalong humirap ang sitwasyon ng Moscow dahil sa pagkakawatak ng milisya ng Iran, nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa Syria. Nakatayo pa rin ang mga base ng Russia sa Himaymim at Tartus, ngunit mas lantad na ngayon ang mga outpost dahil wala na ang mga proxy ng Iran na nagbabantay sa paligid. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa ibang manlalaro, at ang Turkey ay malamang na unang kikilos. Matagal lang tinuturing ng Ankara ang hilagang Syria bilang bahagi ng kanilang seguridad. Nagpapatakbo na ito ng operasyong militar laban sa grupong Kurdish at handang kumilos mag-isa kapag may pagkakataon. Kung bumagsak ang Iran at humina ang mga milisyang sagabal noon sa Turkey, mas lalakas ang impluwensya ng Turkey sa Syria laban sa Russia. Ibig sabihin nito, mas maraming presyon sa mga ruta ng supply ng Moscow, mas matinding kompetisyon sa lokal na impluwensya, at mas kaunting kalayaan. Ganito rin sa Iraq at Lebanon. Ang mga proxy ng Iran ay hindi lang gamit ang Tehran. Nagbigay din sila ng hindi direktang leverage sa Russia. Mawawalan ng pondo at pagkakaisa ang mga grupong yon, habang lalaki ang tsansa ng Turkey at mga bansang gulpo na palawakin ang impluwensya nila. Ang Rusya, abala sa Ukraine, at hindi kayang pondohan ang mga kapalit, ay napapalis sa mga lugar na dating naabot ng hindi direkta. Ito ang tunay na panganib. Ang pagbagsak ng Iran ay hindi lang nag-alis ng murang leverage ng Moscow. Inakit nito ang mga karibal gaya ng Turkiya na makialam, baguhin ang mapa ng impluwensya, at subukan ng hangganan ng Russia nang walang suporta ng Tehran. Kasabay nito, limitado ang Russia dahil sa Ukraina, kung saan araw-araw nauubos ang tropa, kagamitan, pondo at pansin ng politika. Kaunti lang ang natitirang kakayahan para palakasin ang Syria o tuduyang punan ang puwang na iwan ng Iran. Kung subukan ng Moscow punan ng puwang, mas maubos pa ang kanilang rekurso. Kung atras ito, makikita ito ng mga kaalyado at kalaban bilang kahinaan. May kapalit na gastos ang bawat pagpili. Ang pagbagsak ng Iran ay mag-aalis ng pundasyon na nagbibigay daan sa Russia na magpakita ng lakas sa gitnang silangan nang hindi kailangan akuin ang lahat ng pasanin. Nandyan pa ang mga base at milisya, pero mas mahirap nang siguruhin at hindi na solid. Dahil paubos ang yaman sa Ukraina, limitado ang galaw ng Moscow. Nananatili pa rin ang presensya ng Moscow sa rehiyon, pero mas limitado, mas mahina, at hindi matatag ito nang walang suporta ng Iran. Tali ang kamay ng Rusya sa pagpunan sa puwang ng kapangyarihan ng Iran dahil inuubos ng digmaan sa Ukraina ang mga ekstrang rubel, sundalo at misail. Hindi kaya magsimula ng bagong labanan o pundohan ng Moscow ang mga proxy tulad ng ginawa ng Tehran nang hindi sagad sa limitasyon. Hindi naging tapat ang ugnayang ito. Matagal na itong tinawag ng mga analista na transaksyonal. Nakuha ng Rusya ang mga drone, teknikal na paraan para makaiwas sa mga parusa, at mga estratehikong lifeline.
Pero kapag nahaharap sa tunay na panganib ang Tehran, nananatili lang sa gilid ang Kremlin. Ang puwang ay nagbubukas ng oportunidad para sa iba, at ang Sina ay kumikilos bilang wildcard. Kinondena ng Beijing ang mga pag-atake at tinawag na hindi katanggap-tanggap ang mga provokasyon ng pagpapalit ng rehimen. Mas mahaba at mas matalino ang laro nito. Noong 2025, mahigit 80% ng langis ng Iran ay napunta sa China at lalo pang pinalalala ng watak-watak na Tehran ang pagdependeng ito. Murang krudo, kasunduan sa infrastruktura at tahimik na diplomasya ang nagpapalawak ng impluwensya ng Beijing nang hindi nagpapadala ng sundalo. Habang nagningit-ngit ang Rusya sa malayo at nawawala ng impluwensya, tahimik namang kinukuha ng China ang kontrol sa sitwasyong tinulungan ng Moscow na buuin. Malinaw ang pagkakaiba. Ang pananahimik ng Rusya ay nagpapakita ng kahinaan sa mismo mga kaalyadong dating umaasa sa suporta nito, habang pinatitibay ng Sina ang posisyon nito sa Iran sa panahong wala na si Khamenei. Sa panandaliang panahon, ang mas mataas na presyo ng langis ay nagbibigay ng dagdag sa budget ni Putin. Sa pangmatagalang panahon, ang multipolar na mundo na gusto niyang isulong ay nagmumukhang hindi na isang pinagsasuluhang pananaw, kundi laro na ng China, kung saan naiiwan na lang ang Rusya sa gilid. Ang tanong ngayon ay, hindi kung babagsak ang Rusya, bukas ngayong bumagsak ng kaalyadong rehimen sa Iran, kundi kung kakayanin nitong itaguyod ang mahabang digmaan, habang ang mga lifeline nitong operasyonal at estratehiko ay napupunit. Mas mahalaga na ngayon ang bawat supply chain, kaalyado at koridor. Hindi pa naging ganito kalinaw ang mga nakataya para sa Moscow. Ito na ang punto ng pagbabago. Hindi nagtatapos ang digmaan sa pagbagsak ng Iran, kundi nagbabago lang ng anyo. Lumiliit ang puwang ng pagkakamali para sa Rusya at mas malaki ang epekto ng bawat mali na yon. Nagkakatagpo ang mga ugnayang militar, pang-ekonomiya at geopolitikal. Humihigpit ang mga koneksyon. Dumarami ang presyon. Ang digmaan, na matagal at mabigat, ay magaganap sa mas mahigpit na kalagayan. Nakamasid ang gitnang silangan. Bawat rehimen sa Tehran, Damascus, Ankara, Riyadh at Jerusalem ay muling nagsusuri. Hindi na lang theoretical na obserbasyon ang maingat na tugon ng Moscow sa krisis. Isa na itong aktwal na pagpapakita. Ang tugon o hindi pagtugon ng Rusya ay nagpapadala ng senyales na nakakaapekto sa mga desisyon sa reyon.